Bakit pinag-uusapan ng maraming tao ngayon yung papalapit na solar eclipse sa April 8, 2024? Ano nga ba ang meron dito? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Maraming beses na nangyayari yung solar eclipse sa ating mundo. Pero ano nga ba itong solar eclipse? Ang solar eclipse ay nangyayari kapag ang buwan ay dumadaan sa pagitan ng araw at ng ating mundo. Minsan, hinaharangan lamang ng buwan ang bahagi ng liwanag ng araw. So kapag nangyari yon, ito ay tinatawag na partial solar eclipse. So ibig sabihin, hindi yung buong araw yung tinatakpan ng buwan. Sa ibang pagkakataon naman, hinaharangan ng buwan ang lahat ng liwanag ng araw. So ito naman ay tinatawag na total solar eclipse. So habang hinaharangan ng buwan ang liwanag ng araw, naglalagay ito ng anino sa ating mundo. Lumilikha ng trail ang anino ng buwan habang umiikot ang mundo. Ang trail na ito ay tinatawag na path of totality. So kung gusto mong maranasan yung kabuuang kadiliman sa panahon ng eclipse, kailangan mo magpunta doon sa path of totality. So kapag nandun ka sa lugar na yon, napakadilim na parang gabi kapag full moon. Ngayon pagdating ng April 8, 2024, makakaranas ulit ang mundo ng isang total solar eclipse. So mararanasan itong total solar eclipse doon sa Mexico, United States at sa Canada. Magsisimula ang total solar eclipse sa South Pacific Ocean. Kung titingnan natin, normal lamang na yung total solar eclipse ay mangyari sa ating mundo. Yan nga po yung sabi ko sa inyo. At maraming beses na nangyari itong total solar eclipse tulad ng pangyayari noong 2017. Meron din pong ganyan nangyari sa bansang Amerika. Pero ngayon, bakit parang merong kakaiba sa solar eclipse na ito? Ano nga ba yung sinasabi ng mga tao na kakaiba na pwede mangyari pagdating ng total solar eclipse? Una, nire-relate kasi ng mga tao itong paparating na solar eclipse sa judgment ng Panginoon sa basang Amerika at sa buong mundo. So bakit nga ba nila nasabi yon? May lang kasi nakapansin na yung path of totality ng solar eclipse na mararanasan sa Amerika ay dadaan sa mga lugar na ang pangalan ay Ninibe. Walong lugar sa Amerika na ang pangalan ay Ninibe ay makakaranas ng total solar eclipse. Sa Biblia, ang Ninibe, ito ang lugar na kung saan pinapunta ng Diyos si Jonah para magbahagi ng salita ng Diyos, para yung mga tao sa lugar na yon ay magsisi sa kanilang kasalanan. At para hindi nila maranasan yung judgment o yung puot ng Diyos doon sa kanilang lugar. So yung ilan sinasabi na itong total solar eclipse na ito raw ay babala para sa pwedeng judgment na mangyari sa bansang Amerika at sa buong mundo. Sinasabi na tulad ng Nineveh, kailangan din daw tumalikod ng mga tao sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa Diyos bago dumating yung judgment ng Diyos sa ating mundo. Pangalawa, kinokonekta rin ng mga tao itong total solar eclipse sa 3 days of darkness. Sinasabi ng ilan na yung total solar eclipse na mangyayari sa April 8, ito daw ay magtatagal. Sinasabi nila na maaaring dito na raw magsimula yung pagkawala ng kuryente, ilaw at internet sa buong mundo. Kaya sinasabi nila na pwedeng magdilim sa ating mundo. Meron kasing isang propeta noon na nagprophesy na magkakaroon daw ng 3 araw na kadiliman. Kaya may ilang mga tao naniniwala na mangyayari na raw yon sa panahon natin ngayon. Pangatlo, kasabay ng total solar eclipse ang pagdaan ng Devil Comet sa ating mundo. Habang nangyayari yung total solar eclipse sa April 8, dadaan din sa ating mundo yung tinatawag na Devil Comet. Tinawag itong Devil Comet kasi ang itsura ng comet ay parang may sungay tulad ng sa demonyo. At kung sakali daw na ito ay tumama sa ating mundo, sobrang tindi ng damage na magagawa nito, na talagang marami ang mapipinsala. Sinasabi tuloy ng ilan, dahil ito ay sasabay sa total solar eclipse sa April 8, maaaring ito ay pagpaparamdam ni Satan sa nalalapit na Great Tribulation. At pang-apat, maraming mga tao ngayon ang mas naghahanda sa papalapit na total solar eclipse, hindi tulad noon, na kailangan daw maghanda bago dumating yung total solar eclipse. Sinasabi na kailangan daw mag-imbak ng mga pagkain, tubig, mga baterya, ilaw, mga gamot, at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa paparating na solar eclipse. Bukod dyan, may ilang mga school na rin sa Amerika ang nag-cancel ng kanilang mga klase para nga sa solar eclipse. Ngayon ang pinagtataka ng maraming tao ngayon, bakit daw kailangan maghanda ng ganyan? Hindi naman daw ganyan yung mga paghahanda na ginagawa noong mga nakaraang solar eclipse. Kaya sinasabi tuloy ng ilan na yung paparating na solar eclipse sa April 8, ito daw ay kakaiba at di siya katulad ng mga solar eclipse na naganap na sa ating mundo. So ngayon mga kapatid, ang tanong dito, meron ba talagang kinalaman yung